we have low down our tariff, ito na yung mababang presyo. It's just a matter of communication and not really marketing, but more awareness campaign. O dito, let's say, in Bulacan, you can get at 30 pesos or a 40 pesos na haba, maganda ang quality, so that all the retailers will be aware. And once kasi na nagkaroon na ng awareness na mababa na yung presyo, I'm sure the retailer, even the dealers, will lower their price. Kasi, You see, Mr. Chairman, the proposal is not even rocket science. Napakadaling intindihin. Diba, ituruan nyo nga yung DA, parang awa nyo na. market dictates yan eh. Meron kang requirements. That's the time kung gaano karami But gusto mong... there is an agency maybe, no, that gives us records, no, kung ilan yung kailangan i-import, ilan yung demand, ilan yung supply in the market. Sabi nyo, market prices, di ba? Market statistics ang kailangan nyo. Actually, Your Honor, it depends on how many customers you have. So- Bawat importer, may kanya-kanyang number of wholesaler clients. So, just like what we did kanina, babanggit na why is it you were able to sell 1 billion? Samantala maliit yung capital mo. The main reason is some of us, we in particular, meron kaming mga ready clients. Let's say we have 100 clients who are willing to buy our brand. So, ang nangyayari, kung let's say if we have a requirement of 100 cartons, 100 bags, that's the time we place an SPSIC sa BPI. So, ang ibig pong sabihin, dahil nga sabi ni Director Glenn, wala nang limitation yung import ng mga importers, you can import and import and import. Tama? Yes, Your Honor. And as long as you comply with the requirements. Yes, Your Honor. And it doesn't really matter kung ilan yung i-import nyo kahit na may surplus tayo ng supply sa Pilipinas. In my own opinion, Your Honor, I will not hindi ako mag-order ng so much kung hindi ko naman ma-dispose kagad in a span of 1 month or Actually, yun nga ang susunod ko sanang tanong. Kasi kung ikaw ay isang importer, hindi ka naman mag-i-import ng sobra-sobra because baka hindi mabenta at masira Yes, yung Your bigas mo. Yes, Your Honor. But there seems to be a problem in the middle, Mr. Chair. Kasi hindi ko maintindihan na there seems to be an oversupply. And yet, prices do not go down. Kanina, yun na rin ang sinabi ng DA, yun na rin ang sinabi ng, ng NEDA, na merong oversupply but the prices do not go down. Sa punto de vista ng mga importer, you speak in behalf of all the importers, correct, sir? I don't know if we share the same... So you're not sure whether your opinion is shared by your Yes, Your colleagues Honor. in the industry. Yes, Your Honor. Ang tanong ko na lang po sa inyo, sir, paano ho bababa ang presyo ng bigas sa punto de vista ninyo as importer? Ngayon kasi, Your Honor, maraming variety ng bigas. Kunin na lang ho natin yung pinaka-basic. Pinakabababa. Yung pinakamababa, I agree with silang Rice for All program. I think it's just a matter of, kumbaga, proper implementation. Sorry for the DA. No, don't be sorry, sir. Don't be sorry. If I may correct you on that, don't be sorry if you want to educate the DA. Kasi problema ho ng buong Pilipinas itong presyo ng bigas eh. Kayo mga importer, alam nyo naman kung paano pababain ito eh. Di ba? Yes. Turuan nyo sila, baka hindi nila alam eh. So kayo alam nyo po. So Yes, Your Honor. gawin nyo yung role ninyo. Di ba? Sige po, sir, tuloy nyo. Your Honor, meron tayong mga available na mga bigas na pwedeng ibaba kasi like we have yung as low as 36 pesos na pwedeng ibenta sa market. Now, ang kailangan lang siguro awareness campaign kung saan sila kukuha ng mababa. Awareness campaign. Yes. DA, can you take note of that, please? Yung importer na magtuturo sa inyo kung paano nyo gawin yung trabaho nyo. Sige po, ano pa ho? And just like yung kagaya nung sa Kadiwa natin, there's a campaign na there's a parang may campaign na kung gusto niya ng 20 pesos dito kayo sa Kadiwa pupunta. I think it's the same principle. If you want we have low down our tariff, eto na yung mababang presyo. It's just a matter of
communication and not really marketing, but more awareness campaign. O dito, let's say, in Bulacan, you can get a 30 pesos or a 40 pesos na mababa, maganda ang quality, so that all the retailers will be aware. And once kasi na nagkaroon na ng awareness na mababa na yung presyo, I'm sure the retailer, even the dealers, will lower their price. You see, Mr. Chairman, the proposal is not even rocket science. Napakadaling intindihin. Diba? Ituruan nyo nga yung DA, parang awa nyo na. Kasi ang punto natin dito, pababain itong presyo. Obviously, that's not a rocket science, gentlemen. Obviously, napakasimple lang ng kailangan pala natin gawin. Ano pa, sir, meron pa kayo ibang suggestion? I'm a marketing guy, Your Honor, kaya I'm much more particular on awareness campaign. Yan, that's the most And important. you guarantee that when there is an awareness campaign, the prices would go down. Yes, Your Honor. Is it correct to assume na yung importer ba at yung importer pwede maging wholesaler? Some of us, in our case kasi, when you compare importer, wholesaler, dealer, and retailer, may kanya-kanya kaming expenses eh. So us, yung purely 100% importer, we bear away from yung operating expense. And that's why- your Yeah. that's your business model, ika Yes, nga. that's our but business model. It is not prohibited that an importer becomes a wholesaler and then becomes a dealer as well. No, Your Honor. Walang limitation. Yes, Your Honor. So, in that way, sa tingin mo ba, hindi ba dapat pigilan din yon? Kasi baka magkaroon ng kartel pagka ganon. Sa tingin ko, Your Honor, hindi magkakaroon ng cartel kasi yung demand ng bigas is dictated by the price. Okay. Yung competitive pricing. Sige po. Meron ho bang wholesaler dito? Is there an wholesaler here, Mr. Chair? Yes, I think earlier meron na wholesaler na importer wholesaler. Sino po 'yon? So kung walang wholesaler, Ayun, ma'am, Yes, ma'am ma'am. kayo po. ma'am, pwede po bang magtanong, ma'am? Miss Janine Tan. Yes. Yes, Kong Ace. Just to give me an idea, ma'am, and to educate the members of this committee, gaano ho kalaki ang in terms of kilograms or tons, no? Sa isang taon, gaano ho kalaki bigas po ang naho-wholesale nyo? Kasi importer ako, nagbebenta rin ako sa wholesaler. So importer, that's a Importer. classic example of an importer being a wholesaler. Yes. Sige po. Mga gaano po kalaki, Even ma'am? up to retailer. Kasi yung license namin is importer, wholesaler, at saka retailer. So Pwede kami Pwede. as importer, mag-i-import, ibebenta namin sa mga wholesaler, at saka at the same time, kami magbebenta rin as wholesaler. So ma'am, halimbawa po, nag-angkat kayo, no? Nag-import kayo. Di ba po? Oo. Ibinenta nyo sa wholesaler, kumita ho kayo doon. Yes. Tapos yung wholesaler, binenta sa dealer, kumita rin po siya doon. Kumita din. Sa inyo, wala na ho kayong, direkta na ho kayo sa market, di ba? Tama? Kasi kayo na ho ang wholesaler, kayong importer at saka retailer. Meron din kaming customer as wholesaler na nagbebenta din sa mga retailer. Sige po. Ma'am, gaya po ng tanong ko kay Mr. Angeles kanina, ano sa inyong punto de vista ang strategy para mapababaho natin ang presyo ng bigas? Actually, in our part, meron kaming mura na kaya ibenta ng 40, 42. Yung 25% broken. 40, 42 pesos. 40 to 42 pesos per kilo. Pero Kung yung galing na yan sa mga wholesaler na kami nagsusupply. Okay. So, meron pa rin kayong kita doon sa Meron. 40-42. Mga magkano po kaya, ma'am? More or less. Actually, maliit lang yung kinikita Sige namin. po, But magkano po if you're at liberty to reveal that to the at committee? 25 kilos, kikita kami ng 20 pesos. Sa 25 kilos. So, 25 parang lumalabas kilos. po na 20 centavos, tama ba? Hindi. 80 centavos per kilo. Tama po ba? Mga ganun po Hindi ko ang na-compute. Yung oh. mga ganun.
Oh, so, Minsan, bababa pa sa 15. so I am sure hindi naman po kayo nalulugi, ma'am, no? Hindi naman. Minsan lugi. May time din na nalulugi kami. Anong Kasi- reason? Ano pong reason kung bakit po kayo nalulugi? Example po. Example, kasi kami, mga wholesaler, oversupply sa ngayon. Alam So natin yun, oversupply kayo ngayon. Oho. Over-import kami kasi minsan di namin matansya yung market. Akala namin makakasure pero actually hindi pala. Kagaya ngayon, madumal yung benta kahit ibebenta namin ng lugi, walang bumibili. Sa ngayon, kaya yung sinasabi na cartel, sa ngayon walang cartel. Yung sa opinion ko lang. Mhm. Walang cartel, walang Pero hoarding. paano ho nagiging matumal ang benta ng bigas? Sabi niya po nga sa amin, paano ba nagiging matumal ang pagbenta ng bigas? Hindi po ba all year round mabenta ang bigas? Hindi naman gano'n. Kami nga hindi namin, bakit madumal ang ngayon? Dapat from December, January, February, kasi considered as lean months. Kasi March pa yung harvest ng local. So sa ngayon ho, Kami, nag-i-import kami para preparation sa lean months. so ngayon po, halimbawa po, itong taon na ito, nag-import kayo. Sobra-sobra ho ba yung in-import nyo? Sa ngayon, nagsusubra eh. So, halimbawa po, magsusobra, mga tansya nyo, mga ilang kilo ho kaya, ilang tonelada ho kaya yung susobra? Sa ngayon, medyo nasa siguro yung sa amin lang Sa inyo lang po, ma'am. sa amin. Para lang ho maintindihan namin kung paano hong, Nagsusubra siguro kami ng mga 5 to 6,000 metric ton. 5 to 6,000 metric tons. At yung 5 to 6,000 metric tons Nasa warehouse. ay binili nyo o inangkat nyo ang magkano pong presyo? Nasa 480 to 485 per metric ton. Yung 25% kasi yun ang mumurahin. So, alimbawa ho, kung matagal na ho siya nakastock sa inyo, anong ginagawa nyo? Yung palugi. Minsan, palugi. So, binibenta nyo ng namin palugi? yung Palugi, oo. At what price nyo kaya binibenta, ma'am? So ngayon may binibenta kami na 900 pesos per 25 kilos. So, bali, yung isang sakong 50 kilos, that's 1,800 pesos. Oo. Lugi ba yun? Lugi. Konti. Kasi yung storage. Oh. Yung mga halimbawa, expenses namin. di ba, karamihan naman po ng importer, may sarili ho kayong bodega. Meron. Hindi nyo naman binabayaran sarili nyo sa bodega nyo. Di ba po ba, ma'am? Oh, hindi naman. So, paano magkakaroon ng cost yung storage? Yung 1 month, 2 months, nag-invest na yun eh. Kung hindi mabinta. So yung cost of money ang sinasabi nyo. Kasi Cost of 2 months money. ago, nag-import kayo, ang presyo nyo, kumbaga, nalugi na kayo sa cost of money. Cost of money kasi naglo-loan din kami sa bangko eh. Okay. Hihiram ng... Sige po. Sige. Salamat po, ma'am, sa sagot nyo. So, meron ho ba kayong gustong isuggest sa DA kung paano pababain ng presyo ng bigas? Kong Ace, just to remind you. Just last. Yes. Just last. Yes. Thank you. Wala naman kasi yung decision na yun nasa amin lang, mga importer, mga trader, yung mga wholesaler, nasa amin na yun kung kailangan namin kailangan na namin i-dispose. So yun, by that time, ibebenta na lang namin bang palugi. Sa Bureau of Customs, ito, problema talaga ito, matagal na eh. And I'm sure you are very much aware that the problem of smuggling of rice is a prevailing and continuing problem, even up to this moment that I speak. Is that correct? Is that an assumption that I would say a correct assumption? A presumption? Mr. Chair, no, Your Honor. No. Yes, sir. Why? I think, sir, the best indicator that there's rice smuggling if the legal importers are complaining about competition. So, I believe that if there's rice smuggling, the rice smugglers will probably be lower than the price of the importers. And the legitimate importers, since they cannot compete with the smugglers, I think they would reduce their importations, or probably they will not import anymore, Your Honor. I perfectly understand what you're driving at, but it is not also correct to say na wala na nag-i-smuggle